naging hero, naging bayani yung aso sa taong 2025 dahil nga doon sa pagligtas nila sa mag-ina ng time ng bagyo. Itong taong 2025, paghandaan niyo po yung litrang O, litrang S, at litrang P. Yung tatlong yan, matindi po talaga ang dala niyan. Magkahawig sila ni Ondoy. Okay? Yung bagyo na yan, letter O, letter S, at letter P. So, itong litrang bagyo na sinasabi ko, ito kasi itong OSP na bagyo, matindi ito may hambing mo talaga siya kayong Ondoy, tapos kasing lakas po siya na ang lakas niya, malakas na bagyo to. Nakakatakot ang bagyo to kasi ang daming namatay dito, lalo ng mga taga-Tacloban, mag-ingat kayo dyan kasi maulit na talaga yun, lalo na sa lugar ng sa lugar ng bagyo. Okay. Climate change. Ito na, ang tagtuyot natin is na dumuble. Dumuble po yung tagtuyot natin, pati yung mga hayop na hindi natin inaasahan magsilabasan. Ako, di ba itong 2024 hindi naman gaano? Pero ngayon talaga lantaran na, maglakad tayo sa dam, makita mo yung mga insekto, lumalabas na sila kasi sobrang init. Nagdubli ang tagtuyot na dapat natin talaga ito paghandaan. Saka tama naman yung mga eksperto talaga na dapat tayo ay nagbawas ng internet. Kaya paano ba mangyari yun? Hindi nabubuhay ang mga tao na walang internet. Nabubuhay ka ba na walang internet? Social media nga. Sabi nga nila, social media is live. O yan. Parang bumabalda sa atin. Tama yung sinasabi ng mga eksperto So manumbalik yung kailangan natin magtanim ng mga puno. Kumbaga, guys, advice ko lang po sa inyo sa taong 2025, kahit ngayon naman, maganda kayo, magtanim kayo ng maraming puno. Huwag kayo putol ng putol. Tingnan mo, baha, init. Basta itong tag-init is doble ang init, tagtuyot tayo. Maraming insektong lalabas, kahit anong insektong nagtatago, lalabas po yan sa sobrang init. So maging maingat Tungkol naman sa krimen, sa taong 2025 na po, halos ang krimen tumaas, my God. At mostly pa naman maging suspect ay mga kapamilya lang. Okay, yung panghahalay tumaas, yung pagpatay tumaas. Walang pinipili yung krimen. Ni politiko, ni doktor, ni normal na tao, karamihan pa naman tumaas ang bilang ng panghahalay sa taong 2025. Maraming krimen pong nangyari sa taong 2025. So, hindi maganda po ang kalabasan ng aking prediction kasi ang condition kasi puro krimen ang nakita ko. Pagkatapos, basta huwag niyo pagkatiwala yung mga anak niyo. Pag nagbago ang behavior, yung behave ng anak niyo, dapat niyo kausapin na mabuti Kampihan niyo yung anak niyo. Kampihan niyo yung anak niyo. Kasi karamihan pa naman sa mga naging suspect ay mahal sa buhay at mahal natin. Tapos advice ko naman doon sa may mga bahay kasi maraming niluluban sa taong 2025, mag-alaga kayo ng aso sa kapusa. Okay? Kasi may lugar na nangyari 3 beses na pusa yung nagligtas para hindi mapatay yung amo. Kailangan nyo ng hayop, huwag nyo alisin. Okay? Ngayon, sa kalangitan naman. Usapan natin yung kalangitan na mangyari sa taong 2025. Marami kayong himala, kababalaghan na makita sa langit. Mapapansin niyo na masabi niyo sa sarili niyo na, bakit kaya yung araw ay kulang na lang humahalik sa lupa? Pagmasdan mo siya, parang ang araw na sa lupa na. Kasi sobrang init natin, dubli na. Tapos ito ito yung taon na, alam mo yung masasabi mo sa sarili mo na, nangyari ito sa panahon ni Noah, sa panahon ni Moses. Makikita nyo na po. Makikita nyo na po yun sa kalangitan. Minsan, mostly yung langit naging kulay apoy. Okay? So, itong taong 2025, kung hindi man may parating, basta tandaan nyo pag once na kumulimlim ang langit, tandaan nyo, basta kumulimlim siya, maulan o hindi, mainit, diba mainit ang panahon, bigla siyang kumulimlim. May po yan, warning sign, na mayroong aksidenteng mangyayari na tatatak sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tatandaan mo po yan kaya doble kayo mag-ingat kasi mas mataas ang bilang ng aksidente natin. Mas mataas ang bilang ng maraming nasawi. Basta pakatandaan lang po ninyo na mayroong aksidente sa Himpapawid na tatlong aksidente sa Himpapawid na mangyari. Pakatandaan ninyo maulan man o hindi, mainit man o hindi, pag dumilim ang kalangitan, ibig sabihin may malaking aksidenteng mangyayari. So pag-usapan natin yung pandemya ulit.
Okay. Pandemya. Isang hangin. Halimbawa, i-glitchahin ko na lang kayo direct to the point. Hindi ko siya masabing part siya ng pandemya, like, yung nangyari sa atin before, nag-lockdown. Ito ibang klaseng pandemya to. Isa tong bakterya. Nanggaling sa ibang bansa. Halimbawa, itong bakterya na to, once na galing sa hangin to dito sa tao, lilipat, hindi. Kasi ang mangyari ganito, once na malanghap yun, ang pinaka-paborito pa naman yung pasukan na lugar, yung ilong at yung mata. Once na makapasok siya sa katawan mo, hindi mo maramdaman na may lagnat ka, wala kang maramdaman. Kasi ang lakas mo magulat ka na lang na may tumubong butlig na kasinlaki ng piso. Okay? Tutubo yan, tapos pag pumutok siya, yung dugo niya parang kulay itim. Gagamutin mo yun. Nagagamot naman siya, nagagamot. Kaso lang, itong sakit na to, itong bakterya na to, hindi siya transmitted. Kumbaga, hindi siya nahahawa. Kahit pa didikit ako sa kanya, tapos sabihin ko, ano yan? Hindi ako mahawaan. Kasi yung bakterya niya, naka-intact lang yan sa loob ng katawan niya. Nasa katawan lang talaga natin yan, hindi siya aalis. Kailangan mo lang makipaglaban sa kanya. Kasi pag once nagamot na to, lalagyan mo ng bindahe, tutubo naman ulit. Tutubo ulit. Pag lumampas ng 7 o 8 ang tumubo sa katawan mo, okay nang kasunod mo dyan. O kasi matindi yung bakterya kinakain yan. Tapos pag putok pa naman niya, dalawa lang ang maging niyan. Either kulay itim ang dugo mo o either magkulay green. Okay? Nakakadiri, akala mo sumbik Basta ito itong bakterya na to pag pumasok sa katawan ay pwede natin makumpara to sa pandemya. Pero hindi siya nakakahawa sa tao. Kumbaga, mag-intak lang sa loob ng katawan mo, kailangan mo lang gamutin yan. May gamot naman po siya, kaso lang ang bilis. Ang dami ring namatay. Lalo na may mga sakit sa puso, lalo na may mga sakit sa dugo, Talagang inatake sila doon kasi matindi yung pagkalat ng bakterya. Pero hindi po siya nakakahawa. I-remind ko lang, hindi siya nakakahawa. Pero once na pumasok na to sa ilong mo, pumasok na sa mata mo, automatic na yan, may tutubong kasi laking bunting ng piso. Hindi mo masabing hindi siya masabing chickenpox, hindi siya chickenpox. Talagang iba yung butlig niya, iba yung niya, para siyang, nakikita mo yung mga ugat na lumalabas yun yung pandemya na dapat ninyong ingatan. Sa showbiz naman, pag-usapan natin yung showbiz, okay? Ang taong 2025 ay taong ng luha ng mga taga-showbiz. So, for the first time, nagsabi ako ng ganito. Kasi ito yung ito yung lumabas dito sa vision ko. Kumbaga, mayroong mga kilalang, may kilalang showbiz na napasama sila sa aksidente. Maraming fans na dito na nalulungkot. Tsaka may kasama ring director dito. Mga sikat pa naman to na mga showbiz kasi mayroong isang aksidente sa Himpapawid na napasama sila doon. Okay, mga kilalang personalidad po to. At marami pong sa taong 2025, maraming taga-showbiz na magpapaalam sa mundo natin. Okay? So, alam mo minsan yung aksidente sa Himpapawid, minsan wala po sa engine ng problema, kundi sa klima. Yung nagbago lang talaga yung mundo, alam mo yung dadaan mo yung plano mo, tapos biglang dadaan yung pinakamahabang guhit ng kidlat. Yung ibig sabihin, pag kidlat niya, talagang kaya niyang hatiin yung plano. So, ito yung isa to sa mga reason kung bakit nagkaroon ng aksidente sa Himpapawid, 3 pa naman. Maraming sa eroplanong aksidente na yun, may mga makilalang personalidad na nasawi. May mga sakit din naman, meron din ako nakita aksidente at karamdaman. Nakakalungkot lang dito kasi may dalawa ako nakitang veterano yung isa hindi. At tinapos yung kumbaga nag-suicide. Na-depress sila, na-stress. Nakakaalam mo sa harapan ng camera, okay sila kung hindi. Talagang may isang young star dito na tinapos yung buhay niya dahil sa stress, sa depression niya na sinusulo niya lang. At ganoon din yung isang veterano na So, pakatandaan lang po natin na yung buhay natin, alam mo, yung hiraman yung buhay natin Hindi natin ito pagmamayari. So, wala naman pong masama na Dapat siguro para maiwasan yung depression sa stress, kailangan maging open tayo sa pamilya natin. Communication ang kailangan natin doon. Huwag natin ng sarili, kahit kaibigan, kung feeling natin na hindi tayo makahinga, din magsimba po kayo. Punta kayo kay Father. Kumbaga, doon mo ilabas kay Father yung mga stress mo, problema mo, kayo tinatakot, pinaalala ko lang po sa inyo yan. Na may Diyos tayo, bakit tayo manalangin? Kasi sa Himala, wala naman po imposible. Ngayon sa mga OFW naman, ito naman, tumaas ang bilang ng mga nasawi.
Biro mo 2024, nag-relax lang konti. Ito naman, bumalik na naman yung 2022 sa 2023, pinagsama sa 2024. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko dahil, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. O di ba? Napahamak. Diyos ko, minsan marunong tayo magkontento sa bagay na nung meron tayo. Diyos ko, na kayo maghangad. Kung meron na kayong habibi sa Pilipinas, tama na yun, enough na yun. Diyos ko, kaya tuloy yun, sinunog kayong buhay. Tapos ito pa namang taong 2025 is taon ng pagtraidor. Maraming yung yung traidor na nakakagawa ka na masama, ibig sabihin, ibang pagtatraidor yung tinutukoy ko ha. Pagkagahaman. Naku, marami tumaas na. Pagkagahaman at pagkaganid. Naku, marami talaga, tumaas talaga. Expected ko pa naman, ang ganda ng reading, pero hindi lumabas, hindi maganda eh. May mga OFW din na namatay dahil sa aksidente. Yung mostly talaga yung krimen tumaas din eh. May namatay ding OFW dahil sa bagyo, hamon ng kalikasan. Yung iba naman sa stress, depression, oh my God. Tapos, meron naman ditong isang OFW na tinapos yung buhay niya, na buong akala nila, pinatay siya. Kasi nga, ang ginamit niya para kitilin yung buhay niya, kutsilyo. So, akala tuloy nila krimen, pero hindi tinapos talaga niya ang buhay niya. Kumbaga, itong taong 2025, nabubuhay yung salitang pagtraidor. Ito na. Pagkagahaman, pagkaganid, pagiging isang utak kriminal. Hindi talagang ito na yung Tama nga naman saad ng Biblia talaga. Lahat yan nakasaad sa Biblia yan eh. Kaso lang itong taong 2025 kasi ito yung taong na nabuhay ulit eh. Lalo na sa bansang China, puro apoy sila sa taong 2025. Sa bansang Indonesia naman, puro paglubog, puro pagguho, pagsabog. Tayo naman, may lindol kasi palapit na sa the big one. Sa US naman, puro 2025, Diyos ko Lord, ito natin yung taon na natuklasan lahat ng mga krimen. Sa ibang bansa, sa US, puro krimen ang patok na balita sa kanila. Sa atin naman yung himala, yung pagbago ng kalikasan, pero yung pagiging ganid, pagiging sakim, pagiging traidor, Tsaka advice ko sa inyo, sa taong 2025, huwag kayong magpautang. Maniwala kayo sa vision ko, wala magbabayad. Sa 100%, baka may 2% lang magbabayad. Marami po. Tapos mag-ingat kayo sa taong 2025 ba? Maraming taong mapangilin lang. Ayun na. Ingat-ingat lang po tayo dapat sa taong 2025, basa-basa kayo ng Biblia. Doon lahat ng kasagutan na hinahanap niyo sa mga tanong niyo. Mag-ingat lamang po tayo lahat at huwag kayong makalimot na magdasal. At patuloy ko pa rin kayo ipopost sa Facebook ko, yung aking mga visions para kahit paano nabigyan kayo ng gabay. Hindi naman po ako yung makapangyarihan. Tao lang din ako tulad sa inyo. Normal lang din ako tulad sa inyo. Kumbaga, pinakita lang ng Diyos sa akin kung anong dapat kong paghandaan. Kasi, amin natin hindi naman siya bababa sa lupa para isa-isahin kayo pag-remind. Diyos siya kahit anong gawin niya, kaya niyang gawin. Sa katandaan po ninyo na ang buhay natin ito sa mundo ay panandalian lamang. So, meron pa lang tayong mga atleta na mag-ingat din kasi aksidente malakas po sa inyo. So hanggang dito na lang po ang aking prediction 2025. Mag-ingat po tayo at lagi po tayo magdasal. Maraming salamat po.